po si Tito Joby, o siya na po ang mo pa-elaborate siya service sa community. Nakapagpakan. Thank you, Brad. Maayong buntag sa inyong tanan. Pasensya na mo kay pagaw akong tingog ron kay nag-concert ko gabi. Literally. Nag-concert kay kanang family reunion sa akong family sa Kidapawan. On around 12 midnight, nagpahulay. On 4 a.m. from Mount Apo, going down to Davao. Kaya ipanghatod na mo among mga relatives, no, from US, from Cebu, sa airport. And then, naka-remember ko nga naday ko yung alas 10 nga to. So, nahurot akong tingog. No, but anyway, I will try my best sa nahibilin ako nga spirit. Naniingon man si Tani nga, tawagi si Kuy, ingna siya nga, di kaya. Kaya pwede na manawag ka nga, sorry, di kaya, no? Kaya gilantan ko, nag-LBM ko. But nevertheless, dili man ingon ana ang ako ang Holy Spirit. No, kusgan ka is nga tanan, ingon niya nga, kaya ni mo na, inom og kape daghan. Di ba? Sige, so mayong buntag, pag-usab, akong pangalan, Giovanni Tanaid. Sa community, ang tawag nila sa ako, Kuya Joby, Tito Joby, Brad Joby. Akong wife, sorry, kay siya gid ang na-down. No, di na gid siya mo bangon. Si Ate Chris, later on, makita niyo siya sa picture na lang. No, and then happy ko kay I am here with you today. And then nakita na ko nga daghan partisipan sa una nga mga SFC. Dating SFC nya karon transfer to CFC. Wala man ni kanang prejudice, no, I just would like to acknowledge them, no, ayaw mo kalain sa uban because I want to know pila ka buok ang dating SFC nga naaron na ni. As kabot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 couples, around 5, 6 couples. Dili na kayo malisdan. Okay, nanay mo tabang. So let's be excited. No, kay today is the most exciting part of the Christian Life program. Iba po mo, anak? Because we will be talking about the Holy Spirit. No? Pag mag-istorya ka ng Holy Spirit, dapat exciting moment ni siya. This is one of the greatest, no, love of all. So pag mag-istorya ng Holy Spirit, dapat ang atong stance, happy ta. No, so kani sa CLP, ang tawag kani mo ni siya climax. Unya kay nakaabot man mo diri, nakaabot jud mo og climax. Very good, praise the Lord. Palakpakan na itong Ginoo, my God. Pero bago tayo dive dito sa atong talk, kailangan ko gamay. So ako, si Brajobi, kung ako, daghan akong gitarbahoan nga kumpanya, lukso-lukso, kay nangita man og mas dakong sildo. Ano ang style? So, my latest employment prior to this new employment right now is gikan ko CJ Philippines. Sa Bukidnon ko naka-base. But God made something very good in my life nga nakabalhin ko sa Davao del Norte. So last October 2023, I was employed with Staniel, no? Kailangan mo Staniel, kiduulo mo lang gunawan diya, kita niya na pirmi. No, kanang hugaw kayong boiler diya, sa Staniel. And then, dili ko diha nagtrabaho kay ipalit ni Staniel ang box plant ni Stanfield ko na sa Alihal, Carmen. So, silingan na punta. Every Monday to Friday, naara ko sa Panabo ka puyo. So, nalipay yung mga taga-North, ingon sila nga, pwede na stitching ko. Kaya naraman ko diha, hindi kagabi, mag-ML lang. Okay, so, akong wife, si Marie Chris, ako na lang pasadahan. Okay. So, muna akong wife, picture na muna sa
Mindanao Weekend Retreat sa Zamboanga last March. So nangadto mig Zamboanga. Kay kini sa among community daghang laag. No, kada tuig paglaagan ka, makalaag jud ka. Muna mag-andam ka pirmi og kwarta. Kay kung walay kwarta, way laag. Sige, so sa community nag-start ko 1995. Nag-join ko Christian Life Program. Pareha ninyo diyan ang lingkod, yang tanaw sa speaker. O niya gangising-ngisi po ng tanaw sa istorya ng tawanan. Abilidad ng tawanan. Ano, no? 1995, mag 30 years na. Karong December. Imagine, mag 30 na ako katuig sa community niya. Maamo mong kadiha. No, kani akong tindog-tindog diri, libre ni may bayad ni. Kapoy pa jud ayo gigig biyahe. Ano abot na sa diha? Unsa may indungdan later bala ninyo ano? No, so I have 4 children. So mao na sila akong pamilya. Ang akong eldest son kana siya nahurot na yung buhok. No? Unya second, third, my only daughter, and then youngest namo. Yan ang girlfriend kani amo ning adopted. Actually anak sa igsuon sa ako wife. So last Christmas ka nag-join man siya sa amo. Among yapils picture, family picture. So walang pamilya. Balik na dito sa atong topic. So ingon ako, asa rin ganito? Sa service pa din no, 1995, and then nag-join me og Couples for Christ 2011. No, taon-taon na po mi nag-service. So dito mi nag-serve sa Turil. Couples for Christ mi sa singles, morang dagang ko kaila nga singles. Unya, just last year, I think last year June, nibalhin mi sa CFC Kidapawan. So karon dili na ko CFC Davao, I'm already part of CFC Kidapawan. Kay naa naman gud mi residence dito, tukod mi gamayng balay sa among uma. Unya every weekend namin dito. So mas gi-prefer na mo nga dito mag-serve kay mas goal mi sa community kay pag weekdays bulag mi. Akong wife nasa Turil sa among nami construction company, akong wife ang nagadala na sa Turil. Kanya ako din sa Panabo. So magkita mi Sabado sa balay, diretso mi og farm. So dito na lang mi nag-serve para usara. Okay, so I hope na ilan ako ninyo later kamo na pod akong ilailahon. So as what I've said, ang atong talk is about the Holy Spirit. Ingon ako, this is the climax of the Christian Life Program. Kaya pag mag-istorya tag Holy Spirit, daghan kayong Christian nga nakalimot na naday Holy Spirit. No, kaya ako po, na-remember ko, 1995, when I was attending the CLP, ini nga talk 8 ni siya sa una. Ang CLP ron kay gi-reduce naman 8 weeks na lang, no? Swerte kayo mo. Ang among CLP sa una 12. Unya nag-singles pa jud ko 12. Nya pag CFC na mo 12, so 24 sessions ako napilan. Sa ako bang singles kay nag-12 pa na sila, ako plus 8, 20 lang. Daog gyapon ko. Ako gipustahan na ko na, no? Anyway, pag apil lang ani, pag sugod sa speaker og iyon niya, life in the Holy Spirit. Life in the Holy Spirit man ang topic. Man unam the Holy Spirit. Kasi sa simbahan, inapadalikyatan na sa pari nga the Holy Trinity, no? Something like that. Pero usay dili siya mapalawman, makalimutan. So karong adlaw atong istoryahan ug unsa ni Holy Spirit. Katong Ginoo nga nalimtan nato usahay or sa uban basi kasagaran. No? Ngano man, no? So mag-opening video unta ko pero ako man itong itanaw ang video cartoons man. Ako na lang tanahon ninyo. Later on atong i-view pagka-end na lang sa top. So ang situation sa kalibutan karon, no? Kumusta naman ang mga Kristiyano? No, when we talk about Christians, we are not just talking about Catholics. But of course, we are the original Christians. Because we came from Saint Peter as our first pope. No?
Pero from that time nga nag-divide ang church, daghang mga nanghitabo, daghan na pud og misiak nga mga religion, they call themselves still Christian. And in fact, the Catholic Church is, ang ganyan atong gina-practice is a Roman Catholic Church. There are other Catholic Church, no, Orthodox, if you read books, Orthodox Catholics, and then they also respect the Pope, but they are not being governed by Rome, something like that. So, ang mga Kristiyano karon, kung ato silang tanawon, obserbahan mo ang kalibutan ba? Huyang. I don't know if you agree with me, ang Kristiyano karong panahon na huyang, no, ingon niya diha, looks weak and lifeless. Walay kinabuhi. Ang ilang pagka-Kristiyano walay lami. Mao na pag naay muduol dito nga laing sikta, mubalhin. No, nganong nibalhin magdiha? Lingaw kay dito kay kanta-kanta, happy po kay sa tanan na ligri kayo. Tama po yung anak dire. Di ba wa ka di apil? Di ba? Ano problema, no? O niya, lacks power and effectiveness. Kay gani, kung imong basahon, basa kag mga newspaper sa internet, nakita nimo, no, daghan naghikog, nagpakamatay, ang uban nagbulag, no, mga kaminyoon nga nabulag, o niya, ang hinungdan lang kay hantak, ano ba? Sabong ang hinungdan nagbulag, mga ba, no? Mga rason, no, tungod sa kwarta, nag-away ang mag-asawa. No, tungod sa propiedad, nag-away ang mga pamilya. No, karilit mo ana. Kanang inig magbahin-bahin og yuta ang mga igsoon di na magtinagdanay. No? Karilit mo ana. No? Ag walay increase, reklamo sa boss. Sa yung trabaho ay increase. Brato yung sweldo. No, yung ana ba? Magulbol. No? Ang uban maka-encounter og problema. Inom, hubog. Kunya, wanay uliay, buntagay na, no? Yan, mangitag away. No, naka-remember ko, kanang kaysa ano, example na ko na birmi ba? Pila ka pong nilukso diya? I have a friend, during the time of kanang pag-push yun sa ASF ba, kanang kadungog mo ng ASF, di ba? Sa baboy, kanang, sitaw ka na, African swine flu. Pagputok sa AFS, daghan kay mga pigiri ang na-down. Kay mamatay na magkalit na yung baboy. Unya, pag mabalaan ka sa Department of unsagay ng kuan nga in charge agriculture nga naanay ASF na yung lugar, tanan baboy, hotdog, patay, ilubong sa yuta. I have a friend, his brother owns a 10,000 sow farm. Well, kita mo ng 10,000 sow, ay di ka mo feed mill. Before I joined the box plant in Staniel, di ka mo feeds, animal feeds. So, i-relate na ako story. Nasa 10,000 kasaw. Pag utok sa ASF, isa siya na sa naapektuhan. So katuya 10,000 saw, gihuro to tanan og lubong sa gobyerno. Apil ang mga baktin, tanan-tanan, gihuro og lubong. Kaya balo mo og pilay cost sa 10,000 nga saw, mupakaon na siya feeds og around 5 to 8 million a month. Unya, ang income ana, dagko na jud kayo, milyon-milyon na. So, ang iyang anak, doha ka buok, nasa France nag-eskwela o college. Kanya, bago lang siya nagpalit og Ferrari. No, iya pang gina-amortize. Pagputok sa ASF, hurot pa ng zero. Kunya, dagang kay siyang utang. Kaya ka na mga pigiri utang-utang man na. Di ba? Adto kag bimig, adto ka o sana, kalimot ko sa mga brand na sa kwa, Tigrulac, no? Mangutang, pautangon mo po ka kay dakpo, okay mo pa. Kunya kay wa naman. Di pwede mingon nga quits mo ng utang, bayad yapon sa utang, ang bayad yapon. So ang gihimo sa iyang brother, friend ako, dili to na down, no? Friend ako yung brother. Ang gihimo atong iyang brother, nag-inom siya, inom. Kunya, talago sa sopa. Di ba naman ay bakal ang bintana? Alam mo ay bakal na? Nagkuha siyang electrical wire, hikot niya siyang liog, kunya iyang gikipi, iyang tiil, gipatay niya ang kagalingon. Tungod sa kwarta. Tungod sa iyang
problema na dili niya makaya. So muna nakaingon ko nga, and many other examples of that kind of stories, di ba? Muna nakaingon ko nga, ang mga Kristiyano karon weak. Huyang. No? Siguro moingon pud ko nga, kung ako karon gikan ko reunion, well, midnight na minahuman, nag-concert pa jud. Unya na di ko ito, ako na sang malibaran. Ano, di ba? Pero dili na ako i-categorize akong sarili dito sa week. Dito na ako dapat sito nga sa strong of sa week. Di pud ko pa nako i-claim nga kusga na jud kayo. No, kaya ang ginora ang nahibalo. Basta kay akong gitake ang challenge and then I came here to do this one with you. Pero iba ba mo nga ang mga early Christians sa unang panahon? I don't know if nakadungog mong storya sa Bible sa mga early Christians no nasa Acts of the Apostle. Kanang Acts of the Apostle ka book sa Bible, pag inyo nang basahon, makita ninyo din ha, perting daghanag mga Kristiyano nga, perting mga kusgana. No? Number one example was Saint Peter. Di ba? He was the very first person who denied Christ, but he died for Christ. Nagpakamatay siya tungod sa pagtuo. Ingon ato siya kakusgan. Gingnan siya sa mga Romano, dili mo na tinuod mong ituhuan. No? No. Jesus is God himself. He is the Son of God. He was resurrected from the dead. Diba, mamang itong ikalagutan sa mga Romans kay the Christians were claiming that Jesus Christ is God and they are causing, agad sila gipang recruit no, sa Rome. Unya, nahurhut, naghinihingay, nagkahurot. Na-convert ang mga tao. So, nahadlok sila. So, ang mga early Christians, gipang lotos, gipang sunog, pakaon sa leon, whatsoever. But they remain steadfast and strong in their faith. No? Walay kahadlok. So, kung ato i-compare, ang mga sauna o sa karon, layo na kaayog binta. No? Nga naman, unsa kaya ang hinungdan? No? Ang Christian sa una, attractive kaayo. Remember mo sa Feast of the Pentecost? The birthday of the church? Katong mga tongues of fire, nitugpa dito sa mga apostol, unya nagsangyaw sila, nag-praising sila, nagsulti sila og lain-laing pinulungan. And 2,000 people were converted on that very day alone. Diba? So grabe kayo ka-attractive ang Christianity sa una. In fact, karon 2 million years, 2,000 years have passed more than after the death of Christ. Pero tinandaghan ng Kristiyano man. Sugod pa sa pinakauna jud ng mga Kristiyano. So very attractive. Kaya lang karon dili na kaayo nga naman sulay pang recruit. Nalitay gani ko kay pag-abot na ko diri nang utana ko kay brother, pilay mo sale recruit sa 14 couples. Wow. No? Last Saturday, nag-talk ko si LP. Upat lang ka-couple ang participant. No? Dito sa North Cotabato. So, occupied ba ng mga weekend, no? So, yun ako, you're very blessed. And then when I saw SFC, nag-CFC, mo na yung 14. Because the fruit of the Holy Spirit will always, no, manakod, natakdan mo, nabudol mo. Hindi apil mo rin. No? Pero this is a lucky budol. Now, later on, makita ninyo nga, no? Sige, so, padayon ta. Ang hinungdan, nga nung ang early Christian was very attractive and strong and dynamic, isa lang. Holy Spirit. Diba? During the day of the Pentecost, unsa day ang nahitabo, ni kunsad ang Espiritu Santo sa matag usa sa mga tinunan. And nag-proclaim sila nga Jesus is God. No? Kining Holy Spirit mao'y hinungdan sa tanan. Which is or who is should be dapat kitasad. Musalig diri. Kay mao man ni ang nakapalig-on sa mga Kristiyano sa unang panahon. So dili na to dapat kalimtan
Holy Spirit, kaya usay, magsikitag ampo, Ginoo lang atong pirmi ampuan, Father God, kalimut ka. Holy Spirit in Himself is also God. No? There is, kinsa man din ang Holy Spirit. The Holy Spirit is God Himself. No? In Spirit, the third person in the Holy Trinity, ato nang gituhuan ng mga Kristiyano, nga ang Ginoo tulo ka persona, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Tungod sa kadako, sa paghigugma sa Amahan, sa iyang Anak, nga iyang gipadala haron luwason pa sa itong mga sala, ninggawas ang Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo bago siya nisaka sa langit. Kay nahibalo siya nga dili nato kaya nga kitara. Munang ingon niya, magpadala ko og mananabang, magpadala ko og helper. Muna sa ato ang I believe in God nga create nakabutang dito, consubstantial with the Father and the Son. With the Father and the Son, He is worshipped and glorified. The Holy Spirit, the same. So if you glorify God, you glorify Christ, the Holy Spirit is the one of the person of the Holy Trinity. Okay, klaro? No? And then, the Holy Spirit is Lord, the giver of life. Ang Ginoo nga ania kanato nga maghatag og kinabuhi. Simple lang. Apart from the Spirit, we become lifeless. Kay ang Holy Spirit mao ang Ginoo nga maghatag sa ato og kinabuhi. So kung wala ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi, wala tay mga kinabuhi. Now when we are talking about life, we are talking about the deeper meaning of life. No? The Spirit in us. Kita, no mga igsoon. Okay. Muna nga gitawag ang Holy Spirit nga the Paraclete. Paraclete comes from the Greek word paraklete, meaning to exhort, guide, friend, defender, counselor, helper, advocate, comforter, na mauna tanan ang Holy Spirit. Now, this is the divine truth of our Christian faith. Many of us forget. No? Kanusama na nahitabo nga nayon ana. Pagsaka ni Kristo sa langit, ingon siya, no? Ayaw mong kahadlok, kay pagsaka nako, magpadala ko og Paraclete, the helper. He will help you. He will be your friend. He will be your defender. He will be your guide. No? And many people failed to recognize this truth or forgot. Ikalimtan. No? Okay. So, kanus ama nato na nadawat ang Holy Spirit. O, unsa man, dawaton pa, musulod ba ng Holy Spirit sa ato? Dili na. Kay ang Holy Spirit, naana ka nato. During the sacrament of baptism, we were already bestowed that Holy Spirit, and it was confirmed during the sacrament of confirmation. Mingon din ka nga, Brad, kung naa na siya sa ako, murag wala man. No, mao na imong feeling kay wala nimo siya gi-acknowledge. Maka-feel ka nga murag wala kay wala nimo siya gi-acknowledge. But the truth is, imo lang ng denial, but when you try to close your eyes and think about God, there is something there inside na dili ninyo ma-explain. That is the Spirit Himself trying to connect you to the Divine Father. Amen? So, ang Holy Spirit naana sa ato.
ang atong buhaton, ato lang siyang i-recognize. No? Once nga ato siyang i-recognize, eventually, ma-receive na to ang iyahang mga gasa, ang iyahang mga gifts. Remember, gifts are not the Holy Spirit. The Holy Spirit is already in us, nga once ato siyang i-acknowledge, mugawas sa atong kinabuhi ang iyahang mga gasa. Once we consider, we acknowledge, we worship, we identify that Spirit in us, mugawas sa atong kinabuhi ang gifts. No? Klaro, ha? Kay basin og ang misconception man gud nga why Holy Spirit unya inig pre-over musulod ang Holy Spirit, dili. Naana diha. Imo lang siyang i-recognize. Amen? O, muna ang truth nga atong tanawon. Now, when we receive the Holy Spirit, or when we acknowledge it, kaya na naman na sa ato, mao ni tulo ang mahitabo. Number 1, we will have union with God. Grabe kayo ka kung ano kanang powerful kayo siya nga phrase. Imagine mga igsoon, magkaroon ta og union with God. But this is the truth. No? This is the divine purpose of the Father. Nganong ang Holy Spirit gipadala niya sa ato para magkaroon ta og connection sa iyaha. Because we are all made in the image and likeness of God. Unya sa kadaghang sala nga gibuhat nato, naputol ang connection. No? Jesus saved us, sent the Spirit to continue that connection with the Father. Kay ingon dito sa tukwan, God's love, we are all children of God. Imagine, mga anak ta sa Ginoo, unsa may atong kahadlukan? No, nga mga anak man ta sa Ginoo. So it's the Holy Spirit eventually who will reveal this reality in our life. Usahay lang, dili dayon kanang dugay ba? Kay dugay-dugay naman kung kitayan o sala ang atong kaugalingon. Unya, dugay kay makapenetrate. No, ang gahom sa Ginoo kay hinay-hinayon sa tanggal tong mga taya. Mo na nga dapat di ta muundang sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Dili ta muundang og paminaw og mga teachings nga makaayo sa atong kinabuhi. Unya pangtanggalo na to ng mga marites, kana mga istorya nga di mao. Dili na to na paminawon. Kay kung sige na to nagpaminaw, gitrapuha gamay, hugaw na sad. Gitrapuhan, hugaw na sad. Unya kay pati mga daghanang marites, hugaw. Ala na. Wala tabang. Naurianan ni tabo, no? So, when the Holy Spirit is recognized in our life, second is, we will have a new nature. Oh. Mabag-o ang ato ang kinabuhi. No, katong kinabuhi nato nga sa una nga abi nato wala tay pag-asa. Pwede di ay? No? I have witnessed in this community for the past 30 years kanang mga sugarol nga di na manugal. Mga drug addict nga dili na addict, love addict na. O daghan pang butang uban. No? One of the most striking kanang testimony nga dili na ko malimtan is during the conference in Corregidor. No? I heard about a testimony of a Singles for Christ sister who had 4 abortions. Perting kuyawa. And she was converted because of this Christian Life program. She recognized the Holy Spirit in her life, transformed, got married, and became an instrument of God. Wala imposible. In this community, I witnessed a gay person. No? Bayot. Daghag uyab nga lalaki.
No? Producer og mga movie. Hawd kis nga tanan. Pag-apil niya Christian Life Program, because of the power of the Holy Spirit, he was converted, became a man, got married, and had children, and served the Lord. Diba? Di lang ko mag-mention og pangalan para kuan lang, disclaimer. But these are realities. If you want to ask me the names later on, you can, kinsa man to kuya. Oh. Katong abortion, ay lang to kay very sensitive. So, kato mga example lang to sa mga kinabuhi o sa mga tao nga nagkaroon sila og new nature. When I was a young boy, the age of 9, I was addicted to pornography. Talk 4 na ko ni, talk 3, repentance and faith. Pero ako i-appeal dire. Because of that, I was convinced that love and sex are the same. So I became a single father at the age of 25. I had illicit relationships with married women, single, and all others. Ang agi ko anak, kanang uyab nga porting daghana. Di man ako gwapo, pero usahay kaning mama, ba day ka? Daghag mabudol. At that young age, no, I was in darkness. When I joined the Christian Life Program, I was already in the depth of that darkness. But when the speaker said, recognize that the Holy Spirit is in you, life in the Holy Spirit is the best kind of life. No? Mutumog sa dili mga igsoon, sa una ka nagpanarbaho pati glisura na pagitaon. No? Ako sa una karabi ko malas kay ba? Apply di madawat nya. Although siyempre I was a professional, makatrabaho-trabaho gud pero kanang mediocre lang gyud. No? But when I dedicated my life to the Lord in 1995, from rags to riches, mao to yung gift sa ako. No? At current, I am having a very good life, serving the community. No? That's why, ingon ako sa inyo ganiha, maskin pag magtok na sa tag-usab unya, muadto gihapon ko. No? Maskin pag mahurot akong tingog, muadto gihapon ko. Kay I truly believe nga service in God through the power of the Holy Spirit is priceless. Lami kayo ang magserbisyo sa Ginoo mga igsoon. No? During the pandemic time, 2019, I was diagnosed to have laryngitis. Dili na ko pwede mag-talk para ani. Dili na pwede. Kay pagkaugma, wala ko tingog. So nihawa ko sa Music Men because I was part of the Music Men in Davao. Kaya di pwede mo kanta na. But during the time of the pandemic, niadto mi sa El Salvador, Divine Mercy Shrine. And while we were doing the pilgrimage, before pa to nag-strike ang pandemic, ingon ako sa Ginoo, Lord, kanang di na jud ay ko maghinambugiro lagi. Kini akong tingog dili na nako ni kumbati sa bidyukihan para ma-preserve. Ayo lang wala Kay ako man ning i-offer sa imo. No? And I was crying as I was climbing because I was afraid nga di na jud ko makatok, dili na makakanta, dili na makakuha, no? So, but when pandemic came, something happened to me. No? I know na murag blessing in disguise, something like that, but I considered it the answer of my prayer. Oh. Di ba nauso sa una ang COVID nga, ano ito ginanong? Ivermectin. So I took ivermectin every week once. Unya kay naga-salesman ko, I did it thrice a week. You know, ivermectin did something to my laryngitis. Naayo. Nagsuka ko mga plema nga mga yelo, dagagayo. Nga hantod nga naulian akong tingog. Karon naagihapon siya, ay anti-punggal mangguda ito, ang ivermectin, di ba? Naagihapon, unya, pero at least, pwede na ako makatalk, at least, mayroon na bang klase nga life. So, all of this, because of the glory of God in my life. No?
new nature. No? Nakambyo ang kinabuhi. No, sa una nasa tambayan, nasa sugalan, nasa bidyukihan, karon dili na nasa CLP. No? Dili man mawala ang social life, sunag hapon ng bidyuki. No, pero dili na kayo hambugiro, panagsa na lang mo kanta kay sakit na gyud siya madugay. No? And then third is when the Holy Spirit is in us, we will have the power to serve. No, kita man ninyo na sila sa likod. Dagang kay sila, no? To music ministry, nanganta sila, nag-prepare sila, ang uban, gasto sila sa ilang mga gadget, no? Ako ni Ari ko diri, kapoy kayong lawas, may bayad, why will do? No, mainta kaning talk, parata kay Bu Sanchez, nga inig mag-talk, na bayad. No, na mga sponsor ba? Wa man. Unya, pasdahat ha? Kidding aside, ba, in CLP, the speakers are not being paid, but we are used by God to touch your lives. And I allow Him to use me. No matter how sinful I am. No, because this is the way of returning back the glory of the Lord. No, the power to serve mga igsoon. Okay? So, panayon ta. Ingon ako ganiha, ang Holy Spirit na nasa ato. Pag atong i-recognize, no, ato siyang i-worship, ato siyang i-remember sa atong life, magkaroon ta og spiritual gifts. Take note ha, kana nga mga gifts, dili na mao ang Holy Spirit ha. These are gifts, no, of the Holy Spirit. No, once we recognize Him, God Himself in our life. So, unsa man yung mga spiritual gifts, no? Ang spiritual gifts na gitawag og hierarchical gifts. Kaning hierarchical gifts, they are bestowed to the leadership of the church to ensure continuing presence of Jesus' unique salvific mediation para ni sa itong mga priests. No? Kanang gibisto kay Pope Leo XIV is a hierarchical gift to become the Pope, no, of the nation, of the world. Pero ang Holy Spirit, doon na po'y gitawag og charismatic gifts. Muna, pag muingon mo og couples for Christ, unya muingon mo, mga charismatic na sila, tinuod na. Because our lives are based on the charismatic gifts of the Holy Spirit. Ang among faith, ang atong practices, dito siya nakapattern. No? So, unsa maning mga charismatic gifts? No? Gi-categorize siya og 3. 9 na siya kabuok, categorized into 3. Teaching gifts, no? And then sign gifts, and revelation gifts. So, atong isa-isahon. Wisdom. Kung sa ganito yung dito, 9 charismatic gifts, teaching gifts, wisdom and knowledge. Sign gifts, faith, healing, miracle, and revelational gifts. So, diya sa na-categorize. First gift, the gift of wisdom. So, God's guidance on how to live as a Christian. So, familiar man mo aning gift of wisdom, di ba? This was the gift that was asked by King Solomon. Now, when he was offered by God, pili ka, si gusto mo, riches, or whatsoever, ingon niya, Lord, give me the gift of wisdom. This is different from knowledge. Wisdom is far deeper. No? This is something that will guide us on how to live a Christian life. Kabalo ka mo pili, unsay maayo, unsay dili. Diba? Second gift is the gift of knowledge. These are charismatic gifts. The gift of knowledge speaks an understanding of a truth on the mystery of Christ. No, by continuously joining activities in the community, you will learn more, deeper on what really is Christ and who really is Christ. No, muna dapat dai continuous, no, nga learning and understanding, dili ta mo undang. No, mind you, kani Christian Life Program, dili ni siya maoy katapusan, ini-graduate ninyo.
Sinugdanan lang ni. No, there are other teachings. No? That's why, kung imong tanawon sa archives, ang library, basta naghanag books. Ingon ana kalalom ang knowledge. Ang pangutana, pila ka buok imong nabasa. O naa pa lang ka didto nga level. No? It's been my goal, no, to read around 50 to 60 books a year. Akong goal. O di na ako makaya. No, sometimes 25 to 30 books a year lang akong makaya kaysa kabisi. No, ang question, kita ba nagtuon ba ta? Kung dili ta magtuon, mabilin ta anang knowledge nga gift. Mawala na sa ato. No? So number 3 gift is faith. O kanina yung pagtuo is a charismatic gift. Gift of the Holy Spirit. Now, once we recognize the Holy Spirit in our life, we acknowledge His presence in us, we will strengthen our faith. Amen? So, mga nasay katuloy, kaupat, the gift of healing. The Holy Spirit can manifest this special gift through any believer, so He can heal someone of any kind of disease, illness, or sickness. Di ba ingon ako, the early Christians are very strong, vibrant, and attractive. Di ba? Kung ingon ni Kristo, this that I do, you can also do, provided you have faith. So if Christ can heal, Peter healed many diseased persons as well. Kung tanaw ninyo ang libro about the lives of the saints, daghag kay mga santo nga makaayo og sakit. Di ba mo nang daghan kaayo og mag-pilgrimage, mag-devotee, no, kay magpaayo sa ilang sakit. So that kind of gift is true. And it is a charismatic gift of the Holy Spirit. Next, the gift of miracle. The gift of miracle is a supernatural activity from the Lord. Naapoy daghang santo nga naay ani nga mga gift. So in fact, there sa Acts of the Apostles, correct me if I'm wrong, Peter also raised a dead person. And Peter is not God. So ingon ni Kristo, tanan akong mahimo, pwede ninyo himuon. Basta mo tuo lang mo. So kanang pagtuo nga wala gyud sabit ba? Walay sangit. No? Kung sa tawag sa tungit na. Way sunglaw. Ang klase kape. Okay, ato lang isagulan kay para pud makuan mo kay serious na mo kayo ba? Now, next gift is the gift of prophecy. So the gift of prophecy is the gift by which God speaks through a person a message to an individual or a whole community. Pag mag-istorya gift of prophecy, kinsa inyong ma-remember? Ha? Kinsa inyong ma-remember? Kinsa man tong naghimo og barko nga perting itig-init. O, di ba si Noah, no? Ingon niya, maghimo tag barko kay maglunok. Ikatawad siya sa iyang mga silingan. Nabuang ang tawanan eh. Noon niya natinuod man. Di ba? So, gift of prophecy. The Holy Spirit can bestow this charismatic gift to anyone who believe. Sometimes, for an individual person. Last October 2023, nagkaroon ko og challenge sa akong work. No? Bugat kasi nga tanan. Iuli ko sa balay, nakahila ko. Nung gigakos ako akong asawa, unya na siya gisulti sa ako nga niundang ko og hilak. Unya, nikataw ako.
Ingon niya sa kuha, be, ang nahitabo sa imo, dili na siya kadaot, kung dili, it is a redirection from God. Iyaha kang gi-redirect. Tama, no? Kay kada buntag baya og Lunes, umata ko og 3 a.m. Unya mo patong ko sa akong sakyanan 3:30. Mag-drive ko paingon sa Cagayan. Unya moingon ko nga kapuya uy. Unya drive, trabaho. No, God saw me. No, through that despair, and He redirected my life. Because of that, I was forced to accept an offer job. Kaya kanang trabaho nga akong gitrabahoan karon, gi-offer na sa ako akong gibalibaran. Kay nasayangan ko dito kay daghan akong project, daghan akong gihimo, nya kanang attachment ba. And sometimes God makes ways to redirect our life. So ingon sa akong asawa, it's a redirection. To me, that was a prophecy from God. And true enough, no? Right now, I will turn 2 years this coming October. Perting lami agad sa tanan akong kinabuhi diya. No? Dili siya stressful ka trabaho. Kunya, anytime gusto ko mauli, makauli ko. No? So, nindot siya kaya ka-experience. So, ingon na usahay. So, these are the effects pag maminaw ta, nandito mo pagkagahi. Ingon ni mong asawa nga, dong, undangin na yung sigarilyo kay. Di ka mabdan og 50, mamatay na ka. Suko man ka. Diba? Prophecy man na. Yun na. So prophecy na siya. Next gift is the gift of the discernment of spirits, or sometimes they call it discernment. The gift by which person tells whether in a situation what is at work. Kanang discernment ba nga mo ingon og kalit imong kauban nga bay. Di lang sa tamulahos. Lain kong feeling. Lain mga nana, no? Nga man, basta, ilang tamulahos. Matulog sa tadiri. Baka na mag-travel ba, for example. These are charismatic gifts. There are a lot of people that being bestowed by God with this kind of gift. Oh my son. And then, the gift of tongues. Muna siyang ikawalo. No, tongues is a gift of praise that is meant to enrich our prayer life. Ibanin nyo na, ibanin nyo na nga phrase. It is a gift of praise. A gift of praise that will enrich your prayer life. Later ato ng kalauman. And the last gift is the interpretation of tongues. There are believers who were bestowed with this gift. That's why during the Pentecost, katong nagsulti sila og lain-lain nga pinulungan, na ay uban ni ingon nga nagminandarin lagi na siya. Nagkuan lagi na siya, nakasabot sila. No? So, ni siya nga gift. So take note, akong ibalik, these 9 spiritual gifts are charismatic gifts of the Holy Spirit. Once we acknowledge and allow the Holy Spirit in you, no, to rule your life, to be with you, to guide you, to help you. Okay. So dirita sa gift of tongues. Nganong ato maning gibalikan? Sige. Kaninga gift is a very important gift. No? Kung sa kaningo dito, it is a gift of praise. Gasa sa paghimaya, no, sa paghimaya sa Ginoo, pagdayig, no, nga makapa-strengthen, makapalig-on sa atong prayer life, sa atong kinabuhi sa pag-ampo. Tama? Mao ni siya. Generally, tanan nga tao nga nakadawat ani nga gift, ilang ingon, this is a gateway. Mura siya gate ba? Gate.
nga once imong ma-unlock, and you open it, it will lead you to the other gifts. No, so murag, mo na nga, ang atong tumbok karong hapon nga session is to receive this gift, kanang ato siyang madawat from the Holy Spirit. No? Kay, ang common experience, when we receive the Holy Spirit, no, pag atong common experience, generally sa mga, kanang mga pray over, mo ni siya ang common nga mga nagakahitabo, kaning tongues. It can have great consequence in your spiritual life, and this is an important first step, ingon ako ganiha, important first step in our prayer life. Nga naman, kung sa man yung gift of tongues, di ba? Dagang maingon man nga, di ba ko kabalo mag-ampo, Brad? Magamit ni mo ni. Kaya this is a kind of prayer na dili ni mo kailangan maglitok og kanang word. Kani akong gisulti ron, ang dialect ani Cebuano, gi-create ni sa mga Cebuano, lisod man pud og Chinese, no? Unya, kani akong ginasulti ron, naani siya limit, meaning, dili tanan, na akong ginahuna-huna, o gibati, pwede na ko isulti. Do you agree? No? Now, because the Holy Spirit is in us, and He is our helper, this gift will help us pray to the Father even without us knowing it through this gift. Nga naman, kung di ka kabalo mag-ampo, yung lang kag la 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 la, and then you think of God in your heart and in your life, and then you say la 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 la, di ka kabalo mo ampo, or ba 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 la 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 la, something like that. Do you think it's still praying? If I sit down inside a closed room and I will think about God, and the intensity of my desire is very strong, and I will just say, Lord, do you think it's not praying? Anything centered to God through the aid of the Holy Spirit is prayer. Mo ni siya ang gift of tongues. In November 8, 1995, receiving the power of the Holy Spirit, when I first joined the CLP, primero, murag medyo apprehensive ko. Pero yun ako, why not? I'm in darkness. I have a lot of problems in my life. I don't have a good job. I'm now a single father. I have a lot of problems, and why not? No? I cannot tell God what to do first. So I allowed the pray over team to pray over me, and I sang tongues with them. My greatest experience was that during that time, I was cut off around 30 seconds. Ito ang kalibutan. And then when I went back to my akong wisyo, I was already crying. Something like that. And that was the beginning of the total turnaround of my life. Mao to ang sinugdanan sa akong transformation. So this is the gift of tongues. Okay, so we should all desire and ask for this gift. Kaya mo man ang important first step, so I encourage you to desire it. No, later na may prayer time, ihatag ang service team, magampo, magkanta, no, and then before you are to be prayed over, because today is pray over time, that's why I said it's an exciting moment, because today we will experience the power of the Holy Spirit in our life that has long been forgotten. So during this time, no, just begin by praising God in your own words. So unsahon man ninyo pagdaig ang Ginoo in your own words.
Diba? Start with, kung di pa ka mo balo, start with Hallelujah. Why? Hallelujah is, what is the meaning of Hallelujah? Hallelujah is, praise the Lord. It's just a different language. It's still praise the Lord. Say Hallelujah, 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 Hallelujah. That's praising the Lord. How to get this gift is you start by praising the Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord. I glorify you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I praise you, I praise you. Kung Bisaya, dalaygon ka o Diyos, gidaday ka na kung Ginoo. Dalaygon ang imong ngalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. That's praising God. Right? Okay. Abangin ko rin yung tingog. Okay. And then, focus on the Lord and offer to Him your utterances as prayers of praise. So, ang yun ninyo I praise you, Lord, I praise you, Lord, I praise you, Lord, hallelujah, 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 la 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 la. Focus on the Lord. And then offer those utterance as your prayer to Him. Do not analyze the sound, sagdi lang. Do not analyze it, sagdi lang. No? Today, let's become children who always believe. No, because today is a moment nga atong i-experience ang Holy Spirit sa atong life. So let's not be rational, no? Nakaguna-huna. Let's become children. Okay, today I'm going to offer myself. I'll be a child. No, I will try that. Ayaw kahadlok. No? Because when it is from God, it is good. Amen? O walay something agikan sa Ginoo nga di mayo. And then, resist the temptation to think that it's just you and not the Holy Spirit forming the sound. Resist that temptation. Nga, kanang binata jud, nga hallelujah, I praise you Lord, hallelujah, hallelujah, la 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 la, hallelujah, la 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 la, hallelujah, hallelujah, praise you Lord, praise you God, praise you Lord, praise you Jesus, hallelujah, something like that. Okay? Sige. Ang atong next session is enkindling that gift, no, kanang tongues. But before we do the pray over, mag-practice ata. No? So I invite you all to stand, no, and then let's do this together.